Hello mga mami, for today's video, bali ang gagawin kong cake ay 4 na mini cake. Itong cake na to, nakalimutan ko i-follow up kay customer kasi siguro mga last year pa niya na-place yung order or tama, mga December pa siya nag-place ng order. Kadalasan kasi ito si customer, buong taon na kaagad siya nag-replace ng order niya. Kunyari, eto, patapos na yung year ngayon. Yung para sa next year niya, ipi-place niya na ulit kaagad. So, yung order niya nung kailan, January. Tapos, ito para sa May. Nakalimutan ko i-follow up yung etong May niya. Kaya medyo nag-hula ko. Rush order siya. Hindi ko nabili yung yung acetate box na para dito talaga. Kaya, ayan, medyo nahirapan ako na paliitan to ng masyado na hanggang magkasya siya dito sa cupcake dome na lagay, acetate dome ba yun, yung lagayan ng cupcake, kasi nga yun yung available na meron ako dito sa aking stock. Wala ako yung acetate na dapat paglalagyan ko dito para kahit paano is magmukhang baso talaga tong cake. Kaya kung mapapansin niyo, ayan, sobrang nahihirapan akong gawin tong cake na to. Mukhang madali lang siya, pero sa totoo lang mas mahirap gawin yung maliit na cake kasi nga kagaya niyan, mocha chiffon pa naman to, so sobrang gaan niya talaga, sinumuusog-usog yan siya. Kaya ang gaan din ng kamay ko dito gawin. As in medyo matrabaho kapag maliliit. Tapos, yung challenge niya, yung hirap niya, minsan is doble pa nga kung iisipin mo. Kaya ang hirap gumawa ng maliit eh. Pero hindi ka din makapag-charge ng malaki dito. Kasi syempre, kung iisipin mo, napakaliit na itong cake na to. Tapos mag-charge ka ng ganitong amount, diba? Kaya yung charge ko dito, kahit pa paano eh, medyo budget pa din siya or within the budget pa din ni customer. Pero syempre, hindi naman tayo lugi. Ayun lang. Ano pa to? May edible print nga pala to. Buti na lang yung shop na kung saan ako nagpapaprint ng edible, sumagot pa sa akin. Kasi nga, ano to, mga past 10 or basta last 10 na yata ng gabi, nagtanong ako kung pwede ako magpa-rush order ng or magpa-rush print. Buti na lang sumagot pa siya kahit pa paano nahabol ko. Si customer, ayaw niya ng ng mga non-edible sa kanyang cake. Gusto niya, if possible, lahat is edible. Tapos, ayaw niya din niya ng may mga nakatusok-tusok na mga dowel hanggat maaari. Yung mga topper support hanggat maaari, ayaw niya. Kaya iyan, so sobrang gaan niya talaga. Sabi ko, pag tumalbog lang sa hamstong cake na to, for sure, tatalamsik talaga siya. So, ganyan na nga. Ang nilagay ko lang, glucose lang. Diba ang glucose, pag nag-absorb siya ng pawis, nawawala din yung dikit niya. Tapos, icing, yun lang yung pangpakapit ko. So far, sabi naman ni customer, dumating daw ng maayos. Aside from, diba, nakalagay sa ganyan yan. Tapos, yung takip niya, inano ko siya, ni-stapler ko. And then, nakalagay pa din niya sa cake box. Tapos, in-scotch tape ko yan doon sa box. Para kahit paano, kung tumalon man, hindi siya totally mauntog. Pero sabi naman ng customer is nakadating siya na maayos. Ito nga palang straw na yan, gawa din niya sa chocolate. Tapos, nilagyan ko lang siya ng green na luster dust. Ito na yung kanya pinaka-final outcome, diba? So, medyo sobrang liit niya na lang. Hindi siya yung talaga yung na-expect ko na magiging look sana. Pero so far, natuwa at naganda naman si customer. So, yun lang mga mami. Salamat.